Okay po, kaibigan, medyo mahirap ang topic ko ngayon. Okay, matagal ko to pinag-aralan eh. Anyway, explain ko sa inyo kasi viral ngayon yung issue. Merong mga nagtatanong, ano daw mangyayari pag nakakain ng isang tao ng papel, kung pera, actually bira ito mangyari. Pero yung papel nakakain medyo common. Tapos minsan din, pag-usapan din natin, minsan sa bata nakakalunok ng holen o rosary beads o paperclip kung ano-ano pinapasok sa bibig. Ano mangyayari? Masama ba sa katawan? Lalabas ba yan sa dumi? Magbabara ba? Maoperahan ba? O safe? O baka wala mangyayari? Titingnan natin na. Meron kasi ako nabasang article na sabi lang ay madumi ang pera at maraming bakterya, baka mag-infection. Pero hindi yun ang gusto natin malaman. Ang gusto natin malaman, lalabas ba eh? At makikita mo ba? Anong magagawa mo? So, gawin natin very balanced at medical ang discussion. Tingnan natin. Actually, magugulat kayo sa x-ray, merong mga nakikita nalulunok yung tao. Pwede x-ray ito, safety pin. Tapos sa Amerika, common to, mga tinidor, kutsilyo. Alam nyo bakit? Kasi daw yung mga nasa preso, ayaw na nila dun sa preso nila. Gusto nila malipat sa hospital ward, kaya nilulunok nila. Para magkasakit sila at malipat sila sa hospital ward. Mas better. So, or yung mga may mental problem, minsan nakakalunok. Papel. Actually, may sakit po to. Merong isang sakit na tawag na naghahanap talaga ng kumakain ng wood or paper, xylophagia. Medyo may mental illness to eh. Oo, merong ganon. Merong ganong sakit. Okay? Pag konti lang ang nakain mong papel, Doc Lisa, meron ka mong papel dyan. Di ba, siopaw, may papel, di ba? Ito, kunyari lang, gamitin natin itong papel ko. Ito na lang papel natin siya, isa. So, pag yung papel ng siopaw, nakain mo, okay lang yan. Walang kaso. Sabi nga dito, durug-durugin mo na lang. Pag nilunok mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi fiber din yan eh. Gawa yan sa kahoy eh. So, hindi naman siya delikado. Basta walang nakasulat, walang ink. Diba? Eh, yung pera may ink eh. Pwede mo ba makain? Paano ko nakain yung papel na may ink, may tinta? Okay? Ang tinta kasi, hindi maganda. Okay? Ito, cartridge ink. Ito, toxic to eh. So, pag nag-print ka, tapos marami nakasulat, tapos hindi naman talaga agad na nakakasama, pero mas masama yung may ink pag naswallow mo. Yan, US paper bill. Gawa to ayon sa isang study, gawa sa linen, gawa sa cotton. Tapos sinasabi nga, marami madumi, may bakterya, baka galing sa dumi ng tao. Diba? Kasi kung saan-saan nagagamit yung pera, ano possible? Madadigest ba o hindi? Unang-una, hindi siya dapat madigest. Para siyang fiber. Pag kumain ka ng fiber, lalabas mo ng fiber din. Pero meron tayong gastric acid. Possible na maiba yung stain o baka mapisa o baka mapunit. Pero hindi siya matutunaw sa katawan natin. Kukupas lang. Hindi ko sure, baka kumupas konti. Intestinal blockage, ito delikado. Pwede magbara sa bituka. Pero yung chance na pag finold mo to magbabara sa bituka, kung bata ka pa, you're 30 years old, usually makakalusot eh. Usually walang mangyayari sa'yo. Bata ka pa eh, 30, 40 years old. Maganda pa yung stomach mo, esophagus, large intestines. Lalabas yan ng maayos. Lalo na pag finold-fold mo, walang maliit ang risk. Pero, kung kayo ay edad 50, 60, tapos matanda na, syempre yung bituka, medyo may mga adhesion na yan. Baka may mga bukol-bukol pa dyan. Doon pwede magbara. Mas matanda, pwede magbara. Parang santol seeds. Bawal lumunok ng santol seed. Yung maliliit, pag bata ka pa, nalulunok mo, nadudumi mo. Pero, pag matanda na, delikado for intestinal blockage. Irritation, pwede ma-irritate. Infection, pwede ma-infection. Pero, mainly, delikado yung blockage. Ayan.
Pag nalunok, bababa dito, merong mga masisikip na area eh. Kaya esophagus, papunta sa stomach, stomach, papunta sa small intestine. Medyo masikip, pero mukhang makakalusot. Gaano katagal bago mo madumi kung papel ang nakain? Siguro, kung mabilis ang galaw ng bituka, mga 1 to 2 days. Kung mabagal, mga 3 days. So, within 3 days. Yan, no? Pag nakakain ka, pero pag yung papel, pinunit-punit mo, hindi na delikado. Let's say, pinunit-punit mo ng ganyan, tapos kakainin, hindi na delikado yan. Pag pinunit mo, hindi na delikado. Okay? Hindi ko alam kung ano iniisip nyo. Gusto nyo ba kumain? Ayaw nyo kumain? Pero anyway, sinasabi ko lang sa iyo, medically, pag pinunit, ay mas hindi delikado. Okay? Pag nakain mo accidentally, yan. Pero pag nagbara na siya, magsusuka na. Okay? Sasakit na. Ayan, pwede mag-adhesion. Lalo na kung may tumor. Ayan, pwede may block. Ito, baka kung ano nakain, baka holin na malaki. Ayan, makikita yan sa x-ray. At ibang test at yan. Pwede rin endoscopy. Minsan hinahabol. Let's say, bata nakalulun ng mamaya tuturo ko. Okay lang botones, ang delikado, mga magnet, tsaka mga battery. Yung button battery, delikado yun eh. Pag pumunta dito yung button battery, natanggal yung laman nun, pwede parang masunog eh. Kaya minsan ginagawa ng doktor, hinahabol. Kumukuha ng scope, sinusungkit ulit. Pero kayo, bawal sungkitin ha. Pag pumasok na, wag na ipilit ipasuka, wag na ipilit isungkit kasi syempre hindi sanay yung tao. Baka ang kinain, toxic pa ang papel kasi may bleach na to eh. Meron siyang dioxin para maging may formaldehyde, may chlorine. Kung marami siguro nakain, masama. Pero otherwise, maidudumi mo lang dapat. Ang paper natin, may mga tao, mga bata, minsan hindi marunong kinakain ng papel. Ang papel gawa sa kahoy. Ang kahoy gawa sa cellulose and lignin. Itong cellulose, fiber siya. So, fiber siya, papel, fiber din. Pag nakain yan, idudumi lang siya. Itong cellulose ba na gawa na ginagamit sa papel ay ginagamit din ba sa pagkain? Actually, a small amount, ayon dun sa isang research na nakita ko, mga 4% ay pwede daw ihalo sa pagkain. Oo. Minsan nahahalo nila, parang allowed. Kaya lang, merong ibang mga hindi magagandang kumpanya, dinadamihan itong mga non-food eh, para makatipid. Parang ito, minsan na-check nila, merong 100% Parmesan cheese daw, pero chinek nila 10% cellulose ang laman para makatipid. So, hindi keso nilalagyan ng parang filler. Nagiging filler to. Ayun, itong cellulose, so nagiging filler siya. For, kwentuhan purposes, paano kung na-trap ka sa isang island, ikaw na lang mag-isa, wala ka makain, nagkagulo na sa mundo, pwede ba kainin ng papel bilang survival? Actually, pag kinain mo yung papel, wala naman talagang masama. Cellulose, wala lang calories, walang benefit sa katawan, although mabubusog ka. At, makakadumi ka, mabubusog ka, pero wala naman talagang masama. Okay? Para mawala na yung gutom, survival benefit. Tapos dinudurog na siya pinupunin. Anyway, pang survival tips yan. So, hindi normal itong ganito. Meron din isang sakit. Isang sakit na nakikita sa bata at sa mga buntis, tawag pica. Pica or pica. Minsan nangyayari yan sa bata na mahilig kumain ng mga hindi pagkain, kung ano sinusubo. Yan, pintura, sabon, baro, kung ano, dumi, plastic, lahat sinusubo. Minsan kulang sila sa nutrition. Merong ganun eh. Okay? So, basically, ano mangyayari pag nakalunok? I think lalabas din yun. Tapos, pwede ba ma-x-ray para makita? Actually, pwede ma-x-ray eh. Pag na-x-ray, hindi agad-agad makikita. Kasi sa x-ray, mas kita ang metal eh. X-ray, kita mo bakal.
Kung papel, baka hindi gaano. Pero kung nakakumpul siya, baka makita mo yung hugis. Tsaka kung merong object dyan, pag nagbara siya, medyo mahalata yan. Mga radiologist magagaling, baka mahalata nila na, uy, nandito yun dapat, meron tayong nakikita. Parang may naka-block eh. So, baka pwede rin makita. Or sa endoscopy, makikita. O yung dumi, babantayan. Pero most likely, madudumi lang yung, kung nakalunok ng papel, madudumi lang at usually, walang mangyayari doon sa tao. Okay? Paano naman kung ibang object ang nalunok? Yan, holen, pardible, kung ano-ano pa. Laruan ng bata. Ayon sa pag-aaral, pag bata ang nakalunok, 61% coins ang nalulunok nila. Minsan may toys, jewelry, battery. Yan ang mga madalas malunok. Paano? Ano warning signs na nagbara? Na nakalunok ang isang tao? Naglalaway, umuubo, naggagag, ayaw na kumain, nagsusuka, masakit na dito. Pag hirap na huminga, ay dadalhin agad sa ospital. Ang delikado itong mga battery. Yan, emergency yan. Kasi lason talaga to. Okay, pag battery, dadalhin agad sa ospital. Magnet, hindi rin maganda. Pwede magdikit-dikit yung magnet. Tsaka masama sa dugo. Okay? Pag malaki, lalo na kung mas malaki sa 1 inch. Pag mas malaki ang chance na magbara. So, wag pilitin, sungkitin, o hilahin, o pasukahin. Parang itong holen, ganito. Holen is very common. Ngayon, pag nakalunok ang bata o isang tao, let's say, ng holen, nakita nila sa x-ray, dalawang option eh. Usually, ang doktor, depende sa doktor eh. Wala naman tama, walang mali. Ang isang option, pag may ganito, hayaan na lang. Tingnan na lang. Majority naman, wala nangyari. Observe na lang kung lalabas sa dumi o hindi after 2 days. Pero yung ibang doktor gusto nila susubaybayan. Everyday ine-x-ray. Hinahanap, gumalaw na ba? Nasa stomach na ba? Nasa small intestine, palabas na ba? Minsan ini-scope nila para makita kung nasaan. Pag lumampas na sa stomach, hindi na makikita. Pag nasa tiyan, ang delikado lang kung very sharp matulis. Yung iba, pag very sharp, ilang araw na ayaw lumabas, or kung takot yung doktor na ang tulis nito, baka mabutas yung intestine Minsan inuunahan nila, inooperahan na nila. So may possibility inooperahan para makuha na ng doktor. Kaysa pumasok pa siya sa small intestine, mabutas pa niya yung bituka. Pag nabutas niya yung bituka, mas malaking problema, tatapon yung dumi. At least yung doktor, pag open niya, control niya yung environment at hindi siya emergency. Okay? So, bawal lumunok ng ganitong gamit. Oras na may accidental na lunok, punta tayo sa doktor. Mas alam nila kung anong gagawin. Sana po natuto kayo dito sa ating video. Salamat.